Ang dalagang may di pangkaraniwang ganda sa liblib na Bukidnon. At ito ang tunay na kwento ng aswang na hindi ko malilimutan hanggat buhay ako. Ako si Red. Hindi ako mananampalataya sa mga kababalahagan noon. Dating pulis, praktikal, mahilig kumain ng kiliti at biro kasama ang barkada. Pero pagkatapos ng gabing iyon, may mga bagay na hindi mo na mabubura kahit pilit mong ipintal sa sarili na panaginip lang iyon. Hindi ako susubok maniwala sa sinasabi ng iba. Sasabihin ko lang ang nangyari sa amin. Kung papaniwalaan ninyo man o hindi, bahala kayo. Pero kung gusto ninyo ng totoong kwento tulad nito, mag-subscribe na lang sa channel. May mga kwentong tulad nito pa kami na ihahayag sa inyo. Umakyat kami sa bundok dahil dalawang dahilan. Una, may nakarating na balita sa amin tungkol sa halamang gamot na wala raw sa syudad. Pampangkalusugan ang tawag ng mga matatanda. Isang dahon daw na gumagaling sa sugat at lagnat. Pangalawa, kailangan ng kuya para makatakas sandali sa gulo sa bayan. May naghahanap sa kanya, kaya naghanap kami ng lugar na hindi madaling puntahan. 3 araw na bakasyon, sabi namin noon. Tutulungan namin siyang magtago, manghahanap kami ng gulay, magbibiruan sa gabi sa ilalim ng mga bituin at uuwi ring buhay. Kami ay 6. Ako, Chito, best friend kong lagi ng kaharibilo. Dante na laging may biro na nakakasama kapag lasing. Berto, tahimik, ngunit may 2 kamot na hindi mo papakialaman sa pagkakalantad ng peligro. At ang kuya ko, mas matanda, malakas ang katawan pero may mabigat na problema na nagtulak sa kanya na huminto muna sa bayan. Kasama rin namin ang isang matandang lalaki na kilala sa baryo bilang nagbebenta ng mga halamang gamot. Tinawag namin siyang Lolo Mang Tonyo. Nagkita-kita kami sa paanan ng bundok. Nagbala ng maliit na baon, ilang lata ng sardinas, sinigang na natira at puro tawa dahil kung tutuusin, hindi kami naghanap ng gulo o hindi namin inakala. Ang pag-akyat ay hindi madali. May mga bato na nagiging madulas kapag natatamaan ng hamog. May mga ugat ng puno na tila nakahandang gulatin ang paa ng sinuman. Ngunit may kakaibang katahimikan sa paligid. Hindi iyon ang malamyos na katahimikan na malagkit sa gabi ng baryo. Mas mabigat, parang humihinga ang bundok. May halimuyak ng dampwood, ng lumang damo na natutuluan ng ulan kahapon. Minsan may naririnig kang malayong kaluskos at bigla ka lang tatahimik dahil hindi mo alam kung mula ba sa hangin o sa anino ng puno. Ilang oras kami nang umakyat nang makarating kami sa maliit na ilog na dumadaloy mula sa itaas. Ang tubig ay malinis, malamig at may puti-puting bula sa mga batong pagdadaanan. Ang uri ng lugar na pumapawi sa pagod. Nilapag namin ang mga bag at umupo sa batuhan. Ang araw ay mabilis na lumulubog. Ang mga ulap sa silangan ay naging kulay rosas. Doong namin siya nakita. Nakahiga siya sa batuhan, parang isang flor na nabukad. Ang buhok ay itim at basa, umaabot sa balikat. Kumakapit ang ilang hibla sa muka. Ang kanyang kutis ay hindi ang maputlang kutis ng syudad, kundi may kakaibang kislap na parang hawig ng buwan sa balat. Malambot at parang humuhulog ang liwanag kapag tumingin ka. Ang mukha niya, simple ang itsura, pero may isang bagay na kumukurot sa mata mo, hindi lang basta ganda. Ang ngiti niya, hindi nakasanayan, hindi malaki, ngunit may hugis na nakakahila. Nung tumingin kami, tumigil siya sa paghuhugas ng buhok. Hindi siya natakot, parang alam niya na darating kami. Berto agad ang tiningnan ng iba. Ang ganda, ang bulong niya, hindi naman sinasadya, pero napadakot kami. Dante na karaniwang nagbibiro, napatingin na parang may nakitang gamit na kayang pasukin. Chito na may puso sa bawat babae na nakakasalubong, hindi rin nakalimot tumigil. Ako, nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi takot, hindi rin paghanga lang, parang kilabot sa hulma ng isang bagay na tinatawag nating mapanganib. Lumapit kami ng paunti-unti, hindi niya pinigilan ng sarili na magbihis ng mabilis. Simple lang ng damit niya, puting saya na basa sa baywang. Magandang gabi, sabi niya, at may kakaibang tono, hindi sinasarili, parang lumulutang sa hangin. Nag-aanyong magtanong, malayo ba ang nayon niyo? Nagkatinginan kami at tumugon si Lolo Mang Tonyo. Mula kaming galing,
May hinahanap lang kami. Maikli ang usapan, pero ramdam mo na may tensyon sa paligid. Ang lalaki sa likod ni Dante ay parang bata na nakakita ng laruan at hindi niya mapigilang lapitan. Hindi namin inisip na may mali. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang simpleng tanong tungkol sa direksyon ay papawiin ng isang gabi ng bangungot? Si Dante ang unang gumawa ng kilos. Nagbiro siya, lumapit ng medyo masyado at binigyan siya ng babae ng malambot na pagtitig. Halika, ang sagot niya, ngunit hindi kagaya ng larong pag-ibig sa telebisyon. May malalim na paanyaya sa kanyang tinig. Si Dante, alam ninyo, hindi tumigil, may konting alak pa sa dugo at napalabas ang lato ng kahinaan. Nagtaka kami, bakit parang hindi alam ng babaeng iyon ang mga hangganan, bakit parang hinihila niya ang mga mata ng lalaki. Hindi ko ipapaliwanag ng detalyado ang nangyaring sumusunod na mga sandali dahil ayokong gawing sensational ang nangyaring iyon. Ngunit dapat malaman ninyo, may pagtatangkang maganap na hindi natawid ng respeto. May mga kamay na sumalo at may pugay na sinabi ni Gina, hindi niya ginawa ang anumang masama sa intensyon niyang saktan. Ang panliligalig, ang pagsubok iangat ang isang nilalang sa kahinaan, doon nagsimula ang pagkasira. Ang dalawang lalaki, Dante at Berto, ay humawak ng masyado ng malapit. Naging masidhing pagnais ang lumabas sa mga mata nila at maya-maya nagkaroon ng pag-aagawan. Tumatanggi ang babae, ngunit hindi sa paraan na inaasahan ng narrator ng sine. Hindi siya nagpapalaban na parang babae na mahina. Tumayo siya, nagulat kami sa tindi ng tingin niya at parang may mabigat na hangin ang dumaloy mula sa puno sa likuran. Parang buntong hininga ng bundok ang nagpabagsak sa kami. Naramdaman kong may nagbago sa hangin. Ang mga ibon ay tumahimik, ang ilog ay bumagal. Si Dante at si Berto ay hindi nakinig. Hindi makatarungan ang lahat ng nangyari, pero ang kabutihan ng pagkakaibigan namin, ang filter ng moral na filosofiya na sinasabing dapat ibagay, ay naglaho. Hindi ko masagot ang mga dahilan na pumukaw sa kanila. Kahit sino man, kapag nakikita ang isang bagay na may nakakakalasing na alindog, maaring magkamali. Ang mahalaga ay ang ginawa namin pagkatapos. Nag-alsa si Chito, hindi tulad ko. Hindi siya puno ng mga pag-iisip, kumilos siya. Hinawakan niya si Dante mula sa likuran, sinubukang pigilin. Nagkagulo, may sigaw, isang malakas na sigaw mula sa babae na hindi lang basta karaniwan, para bang tumagos sa loob mo ang sigaw na iyon. Inilabas niya ang mga salita na nagtatagal sa hangin. Huwag, at hindi ito ang uri ng huwag na mahina. Ito ay parang sugo ng bundok. Hindi namin sinesentimento ang mga nangyari. Tinulungan namin siyang makalayo. Umakyat kami sa isang maliit na palayan na parang teres ng bundok at doon namin inupuan ng babae. Hindi siya lumayas, tahimik lang siya, nanginginig na parang sinipsip ng lamig ang katawan niya. Ngunit hindi siya sugatan sa panlabas na anyo. Nagbigay lang kami ng tubig at pinag-usapan ng sitwasyon. Nagkataon na may kalbo na puno na parang altar. May ilang paikot-ikot na mga lubid na tila nakabitin noon. Maraming tao siyang nakikita, sabi ng babae nang hindi sinasabi ang kanyang pangalan. Marami akong nakita sa gabi. Ang tinig niya noon ay may paghina at may lamig na hindi namin mahanap ang pinanggagalingan. May tila kakitan mula sa malayo, parang yabag ng sapin-sapin sa dahon. Nagipit ako, nagpasya kaming magbantay ng gabi at naghanap kami ng lugar na ligtas. Ngunit ang bundok ay hindi nagpapatawad. May mga bagay na umuusok kapag nagbabago ang liwanag. Ang mga anino ay parang sumasayaw sa pagsabog ng kampana sa gabi. Tinanong ko siya ng pangalan niya. Anita, ang mahinang sagot. Hindi ko alam kung bakit pero may kilabot na sumingit sa dibdib ko. Ang pangalang iyon ay nagdulot ng isang lumang awiting unti-unting bumabalik. Parang paalala na may kasaysayan ng lugar. Anita, ulit-ulit na binigkas namin at 5 kaming lalaki na parang nagtatago sa likod ng sarili namin. May mga tanong ako, bakit siya nandoon, sino siya, at bakit may daang mga bagay na hindi umiikot sa katuwiran. Nagpasya kaming tumuloy sa gabi. Nagtayo kami ng maliit na apoy at nagpalipas ng oras sa kwentuhan. Ang mga biro, ang mga kalokohan, mga sandaling hangin lang ang nakapagpapatawa. Ngunit ang bawat tawa ay nagiging panandali ang takip sa katotohanan. Lumipas ang gabi, ngunit hindi kami tuluyang nakatulog. May laging kakaibang pakiramdam na may nakakamasid. Sa umaga, napansin ni Chito na nawala ang kuya. Hindi kami nakapansin dahil lahat kami abala sa mga sariling inaalala. Tinawag namin siya, pero hindi sumagot. Naglakad kami sa paligid at ang puso ko ay kumindat-kindat sa kaba nang makita namin ang unang tanda. Isang tali na nakabitin sa mataas na sanga, hindi malayo sa batuan. Hindi pa buong pagkakakabit ang katawan, hindi pa maayos.
Para bang inilatag lang siya doon. Hindi ko kayang ilarawan ng detalyado ang itsura. Ang naaalala ko lang ay ang bigat ng katahimikan kapag nakapatingin ka sa kalasag ng isang tao na parang huling alaala ng araw. Si Kuya, ang kapatid ko, na puno ng katakutan, marahil ay nagkawala sa gubat dahil sa kanyang mga problema, ay nakasabit at nanlilimahid ang mukha. Huminto ako. Hindi ko inaasahan na sisimulan ang pagbibigkas ng sariling konsensa. Sinubukan naming malapitan, ngunit may kakaibang pakiramdam. Ang babaeng tinatawag nating Anita ay nakalayo, nakaupo sa bato at nakatingin lang sa amin. Hindi kami nakalatag sa kanya ng galit. Hindi rin kami nagtataka. Para bang may koneksyon siya sa mga pangyayari, ngunit hindi maipaliwanag. Hindi siya ang may gawa, pulong ng isang matandang nagbebenta sa baryo. Ngunit paano kung siya nga ang sentro ng lahat? Hindi niya ako tiningnan ng direkta. Ang tingin niya ay parang kumikislap mula sa ibang mundo. May mga perlas, sabi niya bigla, na tila kabang bibigkas ng misteryo. May perlas na nagpapagaling at may perlas din na nagpapasikla. Ngunit may kapalit ang bawat pag-asa. Hindi namin kaagad naintindihan, ngunit may kakaibang pagninitig sa mga mata niya na nagpapatikil sa amin sa pagsasalita. Lumapit kami sa susunod na kagubatan at doon kami natagpo ang may maliit na kulungan, hindi karaniwan, parang gawang kamay lang na nakatindig sa dilim. Sa loob, may tungkulin ng kahapon na hindi pa nabubura. Isang bungkal na espasyo kung saan may mga bagay na nakakabit, hindi malinaw, parang anino ng katawan. Hindi ko alam kung paano lumabas ang pagod ko at ang takot na bumalot. Naramdaman namin ang isang amoy, hindi deskriptibo na mabaho, kundi ang amoy ng kahapon na pupuwersa sa iyo na maalala. Naglakad ako papasok at doon ko nakita ang unang biktima na hindi pa ganap na nahuhulog mula sa buhay. Isinabit ang anumang parang katawan. Hindi ko nasasabihin ang mga detalye, pero alam ko na kami ay tumigil at nangingik. Kuya, bulong ni Chito at tama ang pangalan. Ang pagkakatuklas na iyon ay nagdulot ng pag-ikot ng mundo ko. Ang mga tanong, sino, bakit, paano, ay nag-amok sa isipan. Si Kuya, direkta sa aming puso ang pagtama. Humiga kami sa lupa, walang alam kung paano haharapin. Ang babaeng tinatawag na Anita ay hindi nagbago ng ekspresyon. Lumapit siya at muli, ang kanyang mga kamay ay malambot na parang hindi nababasa ng dugo. Hindi ko kayo sinaktan noon, ani niya. Pero kung may panghinginayang na tumatago sa kanyang tinig, hindi sa paraan ninyo pagkumuunawa. Lilitaw ka ba sa amin? Tanong ko nang hindi ko blinano. Ang boses ko ay nanginginig. Ano ang nangyari kay Kuya? Bahaging natahimik siya. Naiwan siya sa ilalim. Sagot niya, may mga nilalang dito na kumukuha ng ilan. Hindi lahat ay namin pinipili. May isang bagay na nagtutulak. May mga talahiban nung una. May sumpa na nag-ikot mula pa sa lolo ni mga lolo ninyo. At hindi namin kayang pigilan ang lahat ng ito. Ang paumanhin niya ay hindi pasintabi. Ito ay paalala na ang bundok ay may sarili ring batas. Hindi kami naniwala agad. May tanong na humihigpit sa akin. Bakit ang dalagang ito, na tila inosente, ay nasangkot sa sabi-sabing mga gawaing nagdudulot ng paggawasak? Sino siya noon bago siya naging si Anita? May mapait na ginhawa sa mga mata niya na nagmumukhang pagod, parang may mga taon ng pag-iisa sa loob ng lahat ng iyon. Habang kami ay nag-uusap, may narinig kami, isang ungol o kaya ay mahinang pag-iyak mula sa puno sa likod ng kulungan. Tinuro namin at doon, sa liwanag ng tanghali na sinasalamin ng mga dahon, nagpakita ang isang nakakubling tanawin, mga anino na nakasabit sa sanga, ilang silweta lamang ngunit alam mong hindi sila maaring maniwala na buhay pa sila. Ang mga mata ng ilan ay nagliliparan at may liwanag pa, may ilan na hindi na nagagalaw. Hindi namin pinigilan ang sarili sa pag-ikot sa panghihimok ng loob. Ang pagtatanong kung sino ang kanila, nakasabit sila rito pamula noon. Paliwanag ni Lolo Mang Tonyo na may panimulang takot na mula sa loob. May mga kwento kami noon na hindi sinasabi sa mga batang nagtatampisaw sa ilog. Pinagsasabihan namin ng mga bata, huwag maglaro sa gabi. Pero mga kabataan ngayon, anong magagawa namin? Nakita nila ang ganda at nagdulot ng kaguluhan. Naramdaman ko ang mabigat na kalooban ni Chito. Si Chito na palaging may malikot na mata ay nag-inat ng mga kamay. Hindi pwedeng ganito, sabi niya. Hindi pwedeng pabayaan natin ang mga ganito. Pilipino man o hindi, may limitasyon ng pangunawa kapag ang sarili mong kaibigan ay nasasangkot.
Nag-utos kami na balikan ang bayan para mangalap ng tulong, ngunit alam kong walang ganap na tulong sa bundok na ito. May mga taong tatawag na kami ng baliw. May mag-iisip na kami nagtutukso lang. At ang pinakamalalang katotohanan, kung kami ay mag-iiwan at bibitaw, baka hindi namin siya ililigtas. O baka kumbaga, may mas malaki pa na babalik kung tayo magbabalik. Ang araw ay unti-unting bumaba nang kami nagdesisyon na mananatili. Naganda kami ng sariling siksikan, naglatag ng ilang banig at pumwesto sa palibot. Ang gabi ay mabalis na bumaba at ang mga ilaw mula sa baryo sa ibabaw ay naging maliliit na pulang tuldok. Sa paligid ng aming apoy, tahimik kaming tulad ng mga taong naghihintay ng hatol. Hindi ko malilimutan ang pagkakatingin ng babae. Ngayon ay nalalaman na namin ang pangalang ito, Anita. May isang sandali na muntik na siyang umiyak at nakita namin ang isa sa kanyang mga palad. May litid o marka, patunay ng mga bagay na hindi niya nais gawin. May mga perlas, muli niyang binanggit. Ang pag-ibig sa perlas ay isang pahiwatig, ngunit hindi kami sigurado kung ano ang ibig sabihin noon. Ang salitang perlas ay tulad ng isang bukas na sugat. May pag-asang maaaring maghilom ang sugat, ngunit may kapalit na hindi matatanggi. Mahirap ilarawan ang mga sumunod na oras. May mga kaluskos malayo, may mga tunog ng pagaspas ng dahon. Minsan may mga pag-ilagay na parang may humahalik sa hangin. Hindi pa kami handa sa gagawin namin sa susunod na umaga, ngunit ang pagod ay pumuno sa buto. Humiga kami, ngunit hindi ako nakatulog. Napasinghap ako ng maraming beses. Sa bawat pagdausdos ng hangin, parang may nagbubulong, hindi ito ang huli. Sa madaling araw, habang papalubog ang buwan at ang liwanag ay hindi pa pumapakilala ng buo, napagpasya namin na mamalagi pa rin sa lugar at magplano. Nais namin ng konkretong hakbang. Kung may sakit na nilalang sa bundok, kailangan naming malaman ang pinagmulan. At kung may mga ginagawa silang perlas, kailangan naming kalamin kung ano ang tunay nilang kakayahan at kung may kapalit ang paggamit ng hindi sinasadyang paglakbay. Hindi pa namin alam na siya, ang tunay na mukha ng bundok, ay magbubukas sa amin ng higit pa sa aming inakala. Hindi pa namin alam kung ang aming kagustuhan na tumulong ay magiging simula ng isang sumpa na hahantong sa paggawasak. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang ganda ni Anita ay hindi lamang para sa papremyong tula. Ito ay may nakatagong pangangarap at kagaspangan. At kami ay papasok sa isang daliri na may mga sugat. Nagpasya kong mag-ikot palapit sa sanga kung saan nakasabit ang ilan. May isang silweta na humila ng aking puso, ang mukha ng kapatid ko. Naramdaman kong parang may isang piraso ng yelo ang sumirit sa aking dibdib. Ang pag-ibig ng pamilya ay hindi mabubura. Kaya naman ginawa ko ang isang bagay na malakas ang loob. Hinawakan ko ang tali at hinila ito ng dahan-dahan. May kaluskos at isang kahinaan. At para sa isa pang sandali, parang nakita ko ang pag-ikot ng mga alaala. Mga tawa ni Kuya, mga hagikik niya sa ilalim ng araw, mga bugso ng kanyang galit na walang sinasadya. Hindi ko sasabihing bumuhay siya, ngunit may pag-ikting sa paligid, may pagbabago sa hangin. Naramdaman ko ang isang mainit na halik na dumaan sa balikat ko, parang may bagay na tumitingin. Hindi kami kailanman masyadong nagtanong noon nang kami ay makita ng dalawang pares ng mata, isang pares mula sa puno at isa mula sa dilim. Ang mga mata ng babae, Anita, ay nakatingin sa akin mula sa malayo. Alam mo, ang sabi niya nang palapit siya, may mga bagay sa bundok na hindi dapat pinubuksan ng mga kamay na mababa ang paggalang. Ang tingin niya ay puno ng pagsisisi at kalakasan sa parehong oras. Ngunit may mga perlas, may mga pagkakataon na nagpapaganda ang bundok upang makaakit at saka kumuha. Hindi ko inakala na ang araw na iyon ay magiging simula ng pag-iilaw na magbubukas ng mga gigil sa aming puso. Pagkahiya, galit, at isang pangakong pagmamasip. Hindi pa namin hinaharap ang pinakamadilim na bahagi. Hindi pa namin alam na ang mga kawawang yung nakasabit ay bahagi pa lamang ng isang mas malaking koleksyon. Hindi pa namin nakikita ang totok, ang matandang aswang na maaaring nakatago sa kibit ng lupa. Ako'y humihinto sa gitna ng pag-iisip nang marinig ang ungol na gaya ng isang malaking hayop sa malayo. Mula sa mga panig, may ulap ng alikabok ang umusbong. Ang damdamin ay nagsasabi sa akin na dapat kaming humanda. Ngunit kami ay mga mortal lang na may mga kamay, at ang aming mga kamay ay hindi sanay gumamit ng armas upang labanan ang mga bagay na hindi namin lubos na naiintindihan. Sandali lang pagkatapos noon, nagpasya kaming maghanda. Hindi kami nagdala ng baril noon
o kaya'y hindi kami sanay magdala ng matitinding sandata. May ilang kahoy at kutsilyo lang. Ngunit may isang bagay ako na alam. Hindi ako basta magpapabagsak sa takot. Ang pagkakaibigan ko kay Chito, ang pamamaraan ng aming pagkabata, ang panata ko sa bayan. Lahat iyon ang nagtulak sa amin na hindi umiwas. At nang kami ay naglalakad pabalik papalapit sa kulungan, napansin kong may kumikislap na bagay sa lupa. Maliliit na parihabang bagay na kumikintab sa liwanag na hindi nakukuha ng mga mata ng ordinaryong tao. Lumapit ako at dahan-dahang binuhat ang isang maliit na bagay. Parang butil na perlas na ilwan sa putik na may kakaibang ningning na hindi ko maipaliwanag. Nakaramdam ako ng init na dumaan sa aking palad. Hindi ito ordinaryong perlas. Hindi ako magnanakaw noon at hindi ko to kinuha na may mali siya. Kinuha ko lang upang makita at ilagay sa aking bulsa kapag ako ay hindi nakatingin. Hindi ko pa alam na ang paghawak ko sa maliit na bilog na iyon ay magiging isang sumpa na magpapabago ng daan ng aming buhay. Ngunit sa sandaling iyon, sa paggalaw ng hangin at sa malayong pag-iyak ng mga ibon, may isang pag-iling sa lupa at ang anino ng isang malaking nilalang ang bumagsak mula sa itaas. Ang huling bagay na naalala ko bago tumakbo kami, bago naggalat ang sigaw at bago nagbago ang hangin, ay ang mata ni Anita na humahalik sa akin, puno ng isang halo ng pagsisisi at pag-asa. Maging maingat, iyon ang huling bulong niya at pagkatapos ay nagkagulo ang lahat. Pagkatapos ng huling bulong ni Anita, nagkalat talaga ang lahat. May naramdaman kaming malakas na pag-uga ng lupa. Hindi parang lindol, kundi parang nagmamasa-masa ang bundok mismo at sumalpok ang hangin sa mga dahon na may kasamang mabibigat na ungol. Nagbukas ang gabi ng mga tulog na hindi namin narinig noon. Parang sinisibol ang daan na mula paa, parang may libu-libong sapin-sapin ang pumapadyak sa lupa. Humarap-harap kami, nagkatinginan, at ang bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang takot. Iba-iba ang ekspresyon, pareho ang laman ng dibdib. Takbo, sigaw ni Chito. Hindi niya ito binikas ng takot lang. May galaw sa busis niya na parang ang bawat tunog ay panata. Nagsimulang tumakbo kami papalayo, pero hindi lahat ay nakaharan. May dumating na anino mula sa gilid, malaki, mabagal, at may mga mata na parang dalawang naglalagablab na uling. Hindi ko makalimutan, ulo nito ay mababangis. Hindi tulad ng tao, hindi rin tulad ng hayop. May amoy na parang lumang karning sinunog at lupa na nawala sa araw. At tuwing suminghap ka, parang may alingaw-ngaw ng mga lumang dasal. Nakita ko si Totok nang kumurap ang ilaw. Hindi siya agad nagpapakita sa kabuuan, paan nagtatago ang katawan niya sa likod ng ulap ng usok. Ang mukha niya, kung tawagin mo ngang mukha, puno ng kulubot at peklat na parang barko ng punong lumang kawi. At sa sandaling iyon, parang natunaw ang lupa sa ilalim namin. Si Totok ay tumulong at ang mga sanga ay nagkaroon ng sariling buhay, nagiging mga kamay na kumakapit ng mga paa. Si Berto na palagang tahimik, napasigaw at nahulog sa gihid. Nilakad siya ng mga ugat. May tinik na tumusok sa baso niya, hindi ko na pinanood ang detalye. Ang isang sigaw lang ni Berto, maikli, matinding tinig ang bumuka sa aking dibdib ng parang kulungan. Nag-ikot kami sa maliliit na daan, na puno ang paligid ng mga tinig, mga huni, mga iyak at minsan parang mga mata ang bumubulong mula sa madilim. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang tahimik na punto, si Anita. Nakita ko siya na tumakbo pabalik, hindi parang aswang noon na may malisyosong sigla, kundi parang alon na bagyo na naglalayag para protektahan ang mga taong hindi niya sinadya. Halos mapaiyak ako sa paradokso. Ang babaeng nagdulot ng lahat, siya rin ang sumalo sa ilan sa amin. Kunina pa ako sinasabi, huwag kayong mag-iiwan. Hindi nyo kailangan ang bundok para umalis sa problema nyo. Bulong niya nang marating niya ako. May dugo sa palat niya at hindi ko alam kung kanino. Meron tayong dapat gawin. Hindi kami nagbigay ng oras para magtanong. May lumundag na anino at kinuha si Dante. Isang braso ang kumapit sa kanya at hinila. May isang maliit na punit sa kanyang dibdib at naglabas siya ng napakawalang sunod na paghinga. Meron tono lang at wala na. Hindi namin siya napigilan. Sarap ng hangin ang sumingaw at ang bawat pangamba mula sa childhood na tinuruan sa atin ng mga matatanda. Huwag maglaro sa gabi. Huwag magpasyal sa gubat na malakas ang buwan. Nag-iba ng dating tono. Sabi ni Lolo Mang Tonyo habang humahabol sa gabi. Ito ang sinasabi namin noon. Ang bundok na ito may ugnayan sa mga buhay at sa mga perlas. Hindi puro ganda ang dala ng mga iyon. Nasa loob ng sistema ng mga ugat ang Totok. Hindi namin makita ang lahat ng katawan niya. Ngunit alam naming nandyan siya dahil sa mga boses na tumitibok sa hangin. Nagkataon na mayroon kaming natipon.
kahoy para barikada, ilang piraso ng bakal, kutsilyo, at ang perlas na sinasabi kong inilagay ko sa bulsa. Yung maliit, madulas sa palad, nagliliwanag sa dilim ng para-paraan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin sa perlas. Noon ay isa lang siyang bagay na nakapagpaikli ng tibok ng puso ko. Ngayon, barya na ang hiram ng aking puso. Anita, anong gagawin natin? Sing-iyak ni Chito habang nagpapakawala ng apoy sa mga dahon upang takutin ang nangunguhing mga anino. Ang kanyang mukha ay puti at lenyo, dugo ang kumikislap sa kaliwang braso. May butas na napunta roon, hindi ganap na nakikita ang pinsala, ngunit ramdam. Siya ay lumilindol, ngunit hindi sumusuko. Anita tumingin sa akin, may perla sa loob ng kukon at may timpla ng alab. Ang tutok natutunaw sa apoy, ngunit hindi ka basta-basta makakapasok sa puso. Kailangan mong kunin ang kanyang ilaw at durugin iyon sa kanya, sa puso. Pero hindi basta patay. May limitasyon ang bawat perlas. May kapalit ang bawat paggaling. Hindi ko matanggap ang ideya ng kapalit noon. Hindi ko talaga gusto ng mga kasamang buntong hinina ng mga espiritu. Pero oras na noon ng desisyon, saan natin makukuha ang puso niya? Tanong ko ng mabilis habang naguhugas ng dugo sa mga kamay. Ang apoy ay kumaain sa paligid namin, ngunit may bahagi ng kagubatan na tila hindi nasisikatan ng apoy. Parang isang makapal na anino sa gitna ng apoy. Sa kanyang dibdib, sagot niya, malungkot, sa gitna. Ngunit may bantay. Tumango siya at umiling. Ako ang magbibigay sa inyo ng daan. Ngunit kung ang isa sa inyo ay tatangkain kunin ang perlas para sa sarili, mamatay siya. Hindi namin nais na magkaroon ng pag-aalinlangan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit alam ko kung ano ang nagiging tao kapag nag-iisip ng sariling kaligtasan. Maaari siyang mauwi sa pagnanasa. Biglang naalala ko ang tingin ni Berto nang unang nakita niya si Anita. Hindi sila nagbabago. Bago pa man ako makatulala, may naramdaman kong kamay ang humila sa bulsa ko, si Berto. Hindi siya natitirang sakripisyo o bayani. Siya ay takot at desperado. Nakatitik siya sa perlas na nasa bulsa ko at sa pagdaka, tinalikuran niya si Chito at tumakbo papunta sa dilim. Hindi ko sinasadya, hindi ko kinakailangan, pero alam kong kailangan kong kumilos. Inabot ko ang isang malaking palo at sinalo ko si Berto sa likod ng ulo. Bumagsak siya at ang kanyang mukha ay nagninyaw. Tila nagulat ako sa sarili ko. Sa oras na iyon, naramdaman kong parang may panlilimahid ng lumang hustisya sa akin. Hindi dahil sa pagmamalaki, kundi dahil sa galit na hindi ko mapigilan. Ngunit ang galit ay hindi sapat. May utang kaming lahat sa kaibigan at sa bayan. Kailangan naming magmadali. Nagkasundo kami ng mabilis. Si Lolong Mang Tonyo at si Anita ang maghahanda ng apoy at ng asin, gamot sa aswang sa mga sabi ng matatanda, habang kami ni na Chito at Kuya ang maglalakad patungo sa pinagmulan ng boses. Ang puso ko ay kumakarinig ng mga hakbang at bawat hakbang ay parang pagdarasal na baka hindi namin mawala isa sa isa. Sa paglipat namin papunta sa isang maliit na talahiban, may nagliliwanag sa lupa, parang maraming maliliit na ilaw na tumatalbog. Yung mga iyon, naalala ko, ay hindi lamang liwanag ng perlas, ang mga iyon ay perlas mismo. Sa isang gilid, may marka ng mga paa na paakyat sa isang malaking puno. At doon namin nakita ang kumpulan ng mga bagay na may buhay na inilagay sa itaas. Parang mga palamuti ang mga katawan na nakasabit, na inilagay na parang koleksyon. Ang bawat isa ay may posisyon ng pagkapako, hindi raw tinanggal ng hangin o nangyayari ng natural. Parang sinadyang ipinuwesto ng isang kamay na sadyang pinaghusay. "Kuya!" sigaw ni Chito nang makita ang isang pangkaraniwang sanga na may kilusan. Doon, sa liwanag ng perlas, nakita namin ang isang mukha na medyo kilala. Ang isang kamay ay dumungaw, isa pang mata muli kumislap na parang ilaw. Si Kuya, hindi buo, hindi pa natatapos ang kanyang pag-iaral, ngunit may kaluluwa pa rin sa loob. Lumapit kami, at para lamang sa isang saglit, napahinga siya ng malalim at bumulong sa pangalan ko. Red, ang boses niya, mahina pero tipikal niyang tono. May halong pagod at pag-iyak. Napaluha ako, napakagaspang ng damdamin. Hindi ko alam kung manliligaw pa ako ng mga salita. Tinanggan ko siya at sa pagdapa niya, naramdaman kong parang isang pilat ang bumukas sa akin. Mabilis na kumilos si Anita. Dahan-dahan niyang iniluhod ang isang maliit na palayok na may malamig na likido. "Ito ang kailangan," sabi niya. Ngunit hindi kaya nitong maibalik ang lahat. Ang perlas ay nagbibigay ng mawala, hindi ng panghabang buhay na kaligtasan. Tinalikdan ng hangin ang aming mga balat ng may tunog, at sa sandaling iyon,
May naglaho mula sa gitna ng mga sanga, isang kulay itim na naglap. Ang totok ang lumitaw ng buo. Kita ang kanyang buong anyo ngayon. Mas malaki siya kaysa sa akin at ang kanyang mga braso ay parang punong-puno ng tusok. Ang kanyang bibig ay may punit at ang dila niya ay parang mga tali. Sa sundang ng kanyang tingin, naramdaman kong tila nabibiyak ang panahon. Ang bawat isa sa amin ay tumigil, parang naka-freeze, pero alam namin na hindi pwede magtagal. Kailangan naming kumilos. Kuya! Sigaw ng kuya, nagpipilit magsalita, pero parang hindi sapat ang timpla niya. Ano ang gagawin natin? Kuninong ilaw, sagot ni Anita, malinaw at matatag na parang ang sarili niyang kaluluwa ay nagsisikap tumibay. Kunin ang perlas, durugin ang buong koleksyon at saka sunugin ang paligid. Ako ang maglalapit para dalhin kami sa may dibdib niya, pero huwag niyo sanang hayaan ang perlas na malagak sa kamay ng sinumang gustong umangkin. Di pag-aalingkangan, nagpatakbo kami. Si Chito na may dugo sa katawan at pilay sa paa ay nagpatuloy. Hindi ko kinain ng panganib, hindi naman ako bayani, pero may naiwan akong puso na hindi na kayang tanggihan ng kaibigan. Nagkarga kami ni kuya ng ilang apoy at habang sunog ang paligid, nagpakawala kami ng hangin, asong sumusubaybay at ang pagkalipot. May mga sandali na halos malapit kami sa loob ng katawan ni Totok. Ang liwanag ng perlas ay kumikislap sa kanyang dibdib, parang puso ni Totok na improvised, isang bagay na nakaimbet sa loob. Nakalimutan ko ang sakit ng aking katawan habang kumakapit ako sa isang sanga. Lumapit ako, inabot ko ang perlas. Ito ang perlas na ilang beses na nagligtas at nagdulot. Ang init nito ay parang apoy at perlas na nagbabalik loob sa lupa. Ginamit ko ang natitirang piraso ng kahoy at pinindot ko. Piniga ko ang perlas laban sa dibdib ni Totok. Dahan-dahan, sapat para punitin ang kalaban. Ngunit hindi nakaubos ang laban. Ang Totok ay sumigaw. Hindi lang siya sumigaw sa mara, parang ang buong kagubatan ang dumudurog. Nilisan ko ang sanga. Sa gilid, may isang maliit na kumpol ng mga anino ang bumalasik sa akin. May humihiling na tinig na nag-iiwan ng isang pangungusap. Buenas, hindi kita pipiglan ng maluwalhating katapusan. Hindi ko inintindi iyon. May sunog, may pagkawala, may kaluluwa. Sa pagaspas ng alabok, may lumabas na isa pang anyo. Si Totok ay may isang nakatagong anyo at sa ilalim nito ay may isang buntot na parang punong hibla na kumakapit sa lupa. Si Chito ay nag-ukol ng isang gamit na alim. Luwabas siya sa bitak pero may mga bagay na tumalilis pa rin. May malalalim na punit sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya humina. Pinilit niya akong tumalikod dahil siya ang mas may lakas doon sa loob. Dalhin si kuya, bulong niya at ngumiti. Ang ngiti niya ay parang lunas at pagkatalo sabay-sabay. Ipakita ang mukha mo, Red. Huwag mong hayaang ako ang umupo sa gilid. Hindi ako nakapagsalita. Ang puso ko ay nagsaing ng sobrang bigat. Pinutol ko ang tali ni kuya gamit ang isa sa mga alat at inagaw ko siya. Habang ginagawa ko iyon, may sumulpot na aninong mas malaki. Si Totok ay parang nabuo muli at sa huli parang may isang sinag ng liwanag ang tumagos sa dibdib niya. Ang perlas na nabalis ay nagliwanag ng higit pa at tila inilagay ni Anita ang isa pang perlas sa likod ni Totok na nagbigay ng huling hapdi. Sumabog ang katahimikan kasama ng apoy. Ang Totok ay nagliyab, ngunit kasama ng pagliyab ay ang pagdurugo ng lupa. Hindi literal na dugo ng laman, kundi parang ang lupa mismo ay umiiyak. Sa sandaling iyon, tila nag-angat ang koleksyon, ang mga katawan na nakasabit at naglabas ng maliliit na huni. May ilan na umangat at pumatak at may ilan na hindi na gumalaw. Si Dante halimbawa, lumipad na parang isang sapin-sapin at bumagsak malayo, waring wala ng sigla. Si Berto ay wala na ring puwersa. Ang ilan sa kanila ay nawawala, parang hindi na kayang ibalik. Ngunit may isang kamanghamanghang sandali. Habang umaalab ang Totok, napansin ko ang mga mata ni Chito na nagningning. Nakaabot siya sa loob ng bahay at dahan-dahan inilatag ang kanyang kamay sa dibdib ni kuya. Ang mga perla sa paligid ni na Anita ay nagningning at sumuot sa katawan ni Chito at naglabas ng isang malambot na ilaw. Si Chito ay bumuka ang mga mata at para sa isang segundo tumayo muli siyang parang buhay. Tiningnan niya kami, kinuha ang kamay ko at sinabing, "Pasensya na pare. Salamat. Ayaw kong mamatay, pero kung ako'y mawawala, alagaan ninyo ang isa't isa." Lumuluha ako.
hindi nakakapagsalita. Si Chito ay napangiti habang unti-unting naglalaho ang ilaw. Para lamang sa isang huling oras, para lamang sa isang sandali, nabuhay ang isang kaibigan nang may luha, nang may salita. Hindi ko alam kung perlas ang nagbayad o ang pagbibigay sa atin ng isang paumanhin at pahintulot. Para sa akin, isang regalo iyon na hindi ko matutubos. Ngunit hindi nagtagal at ang ilaw sa katawan ni Chito ay unti-unting naguntog at umitim. Ang huling hininga niya ay mahinang pagbulong lang pangalan ko. Red, ang sinabi niya, mahina. Tiningnan ako at ngumiti. Pagdamit ka. Dahil hindi kami nagkakausap. Sorry. At tapos na. Bumulong siya ng isa pang salita na hindi ko maintindihan. Ngunit alam ko ang kahulugan nito. Bumalik siya. At sa pagbabalik na iyon, parang nawala ang buhay niya ng tuluyan. Hindi ko maitatanggi ang pagkawasak sa loob ko. Napatayo ako at tumingin sa mga labi ni Chito. Ang luha ko ay hindi manahil, ngunit ang damdamin ay bumuo ng isang pahirap na hilakbot. Tinamaan ako ng konsensya. Alam ko na marami akong dapat baguhin. Ngunit sa oras na iyon, kailangan naming kumilos. Ang abo ng totok ay nagkakalat sa paligid at si Anita ay nakatingin sa akin, may mga hibla ng luha sa kanyang mata. Ang perlas ay may kapalit, sabi niya ng muli. Dinamit niya ang huling isa para bigyan ka pa ng oras. Mulit hindi lahat ng buhay ay bibilhin. May hangganan ang pag-ibig. Hindi ko masasabi kung paano ako nakatulog ng hapon na iyon. Wala kaming lakas para magtira ng mga himala. Si Lolo Mang Tonyo ay umupo sa lupa at muling nagdasal, hindi para sa amin, kundi para sa lahat. Ako ay yumuko, hawak-hawak ang mga nalalabing perlas at inilagay ko ang mga iyon sa bulsa ko. Hindi dahil gusto ko ng kapangyarihan. Naisip ko na baka gamitin namin iyon para sa kabutihan. Ngunit ang alaala ni Chito ay hindi mawawala. Ang paglalakad pabalik sa baryo ay mahaba at puno ng katahimikan. Ang ilaw ng buwan ay pumupuno sa amoy ng abo at ng mga nalaglag na dahon. Ang bundok ay natutunaw sa isang katahimikan na hindi ko mawari kung patahimikan na o nagmamasid lang. Umuwi kami sabay-sabay. Ang baryo ay tila lihim na napuno ng mga usap-usapan. May mga nagtanong, may tumanggi at may nag-iling ng ulo. Hindi kaming tumanggap ng papuri. Inilabas namin ang mga natira at nagkwento, hindi sa paraang palabas, kundi bilang mga taong may karubosa, natuklasan ng isang bahagi ng ating kultura na sadyang hindi kanlungan para sa mga yugto. Nandiyan si Lolo Mang Tonyo, ang mga natitira naming kasama at ang mga natitirang kaibigan na hindi nakalimot sa naganap. Sa mga sumunod na araw, ang bayan ay nilibot ng mga alituntunin. Huwag umakyat, huwag magpunta sa ilog at huwag kaliligta ang lumang kwento ng bundog. May ilan na nagtataka na si Anita ba ay tunay na masama. May ilan na nagbubulong na siya ay isang aswang at marami ang hindi makapaniwala. Hindi ako simpleng naniniwala o hindi naniniwala. Naramdaman ko ang timbang ng pangyari at ang kabiguan ng mga desisyon ng mga kasama ko. Ang perlas na kinuha ko ay nasa bulsa pa rin. Hindi ko alam kung itatabi ko o ipapakita. Sa gabi, hinahawakan ko iyon at nadarama ang init nito. Parang isang paalala ng mga nabitay at mga hindi natapos. Lumipas ang buwan. Ang bundok ay unti-unting nabalot ng kalikasan at ang mga scars ay nababalutan ng bagong damo. Si Kuya ay humupa na natiling may marka sa kanyang mga mata, ngunit buhay. Siya ay nakapagpagaling ng malalim, hindi lang dahil sa perlas, kundi dahil sa mga kamay namin na hindi nag-iwan. Nagbawas ng bigat ang kanyang dibdib, ngunit hindi ganap na nabalot ang daan ng pagkahilom. May mga gabi pa rin na siya'y nanginginig sa pagtulog at nag-uusap sa sarili. Pilit kaming nagbalik sa dati, ngunit ang dati ay hindi na ang dati. Si Anita sa kabilang banda ay hindi na namin nakita sa baryo. May mga nag-ulat na may naawat na sinasabi nilang nakita sa gilid ng bundok. Isang babaeng naglalakad papalayo. May dalang pakete at may malamlam na ngiti. May iba namang nagsabing nakita nila siya sa mga gabi na naglilinis sa ilog, naglilaba ng mga damit na hindi sa taong ipinanganak sa baryo.
Sa una, nagtataka kami kung balak naming habulin siya. Ngunit may isang gabi na napatahimik ako at narinig ko ang mga salita ng Chito. Huwag na. Kung siya man ay may dalang kabutihan, baka mas marami pa siyang alam sa sumpa ng bundok. Siya ay dati ng tao na may kasalanan at siya'y pinagbago ng isang sumpa. May mga araw na bumabalik ang kahabagan sa akin at may mga araw na gusto ko rin siya'y mawala. Ang perlas, ginawa itong magkaroon ng hiwaga. Ngunit hindi ko alam ang lahat ng panuntunan. Sa una, nagsimula lang kami na magpagaling. May ina na may anak. May lalaki na bumabalik sa buhay upang humingi ng tawad. Ngulit nang dumami, nang wala na ng pag-asa ang bundok, may nagbago. Pinilit kong huminga. Anong kapalit? Ano ba ang bilayaran ninyo? May buhay na kailangang bayaran, sabi niya, malungkot. Bawat perlas ay tanikala. Kapalit ng pag-asa ay pag-aalay. Hindi ako saksi noon sa simula. Ngulit ako'y lumakad at nakita ko ang pagtaas ng koleksyon. Sinubukan kong pigilan, pero kung ako'y lalayo, kapag may dumating na may masamang puso, kukunin nila ang kanilang nais. Kaya't ako'y nanatili, nag-alaga, nagbigay ng impormasyon, at minsan inalay ko ang aking sarili para pigilan ang pagkakalat. Ngulit may hangganan ng tao, Red. Tiningnan ko siya at hindi ko mapigilan ang pagtanong, at bakit mo pinili kami? Bakit hindi ka nagpatuloy? Bakit humingi ng tulong? Numiti siya ng mahinahon. Kayo ang nagpakita ng pangunawa sa gitna ng kaguluman. Hindi kayo lumayo. Marami ang tumakbo. Marami ang naggulong. Ang inyong puso ay nag-alok at naglabas ng lakas na hindi ko nakita noon. Napahinga siya. Hindi ako perpekto. Marami akong nagawang mali. Ngunit hindi ako sinadyang maging dayuhan ng lahat ng kasamaan. Ang bundok ay may dumi. At minsan ang dumi ay lumalabas sa anyo ng mga tao. Sa mga oras na iyon, tila nagkaroon ng isang malalim na pag-unawa sa akin. Hindi ko siya winasak ng mga sisiyo o salita, sapagkat sa isang banda, tayo ay magkakapareho. Pinapaligiran ng mundo, hinayaan ng kalikasan na magpasya sa ating kapalaran, at natutunan na kapag may dumating na hindi mo lubusang naiintindihan, hindi sapat ang galit. Kailangan mo ring makita ang pinagmulan. Alam mo, tanong ko ng mabagal, ano ang nangyari kay Chito? Sa huling sandali niya, parang may nangyari na hindi ko maintindihan. Ang perlas, gamitin mo ba para sa kanya? Lumipat ang hangin. Ginamit ko ang natitirang ilaw para mabigyan siya ng isang oras lamang. Hindi para paniwalaan ninyo na siya'y muli ang buhay sa normal na paraan. Ngunit para sa oras na iyon, siya'y nakapagsabi ng paalam. Minsan yun ang kailangan ng tao, isang pagkakataon para mukhang maluwag ang loob. Hindi ako sapat na Diyos na magbigay ng permanenteng buhay. Ang bawat pag-asa ay may katumbas at hindi lahat ay mababayaran. Hindi ko masabi kung ano ang pumunyo sa aking puso. Galit, pasasalamat, kasabay na sa loobin ng pagpapahalaga at pagkailang. At ikaw, ano ang nangyari sa'yo? Tanong ko. Nabalingon siya sa ilog at nungiti ng malungkot. Umalis ako para maglakad. May mga lugar pa akong pupuntahan para itago ang sarili. May mga tao ako na hindi dapat makapaligid sa akin. Ang bundok ay magiging tahimik sa ilang taon. Ngunit hindi nito aalis ang alaala. Sasabihin ng marami, huli na may aswang. Mag-iingat sila. At iyan ang dapat nilang gawin. Ngunit alam mo, Red, sa dulo ng araw, may panahon na kailangang magtungo ang bawat tao sa loob ng puso niya. Maging huwad man o hindi, dapat niyang malaman ang halaga ng paggalang. Hindi ako nakapagsalita. Nilapag ko ang kamay ko sa kanyang balikat at may init na dumaloy. Hindi init ng apoy, kundi init ng pagkilala. Napakaliit ng salita sa akin noon. Mag-ingat ka, sabi ko lamang. Ngumiti siya at dahan-dahan na tumalikod. Bago siya lumayo sa dilim, humarap siya sa akin at sinabi, "Alalahanin mo, Red, ang tunay na panganib ay hindi lamang ang aswang sa bundok. Ito ang aswang sa puso ng tao."
Kung hindi mo bubuhayin ang kabutihan, si Totok o anuman ang itsura niya ay babalik sa ibang forma. Pagkawala niya, may mahigpit na pagngiti siya at unti-unting naglaho. Nag-iiwan siya ng isang bakas, hindi lamang ng misteryo, kundi ng paalala. Kumupas ang kanyang mga yapak sa lupa. Nauwi ako sa paglakad pa uwi. Dala ang mga armas at ang mga anino ng mga nangyari. Ang bayan ay hindi agad nakalimot. Marami pa ring gabi na ako'y panginginig sa tulog at naglalakad sa mga alaala. Ngunit may isa akong dala. Ang pangalan ni Chito na patuloy na nakaukit sa akin. Lumipas ang ilang taon, umayos man ang bayan, hindi na kami naging ganoon kadali. May mga bagong kwentuhan na napabalita, ngunit marami na ring humina. Ako ay nagtrabaho muli. Hindi bilang pulis, kundi bilang isang ordinaryong lalaki na nakatanda. Pero hindi ako lumimot. Sa bawat pagkakataon na may mga dumadayo sa bundok na naghahanap ng halamang gamot, minumungkahi ko silang magdala ng tao na nakakaalam at huwag basta-basta magtitiwalang maganda lang ang nakikita. Nauunawaan ko na marami sa atin ang naghahangad ng lunas ng mabilis. Ngunit ang kwento namin ay paalala na mangingibabaw ang paggalang. May isang araw na hindi ko malilimutan. Nasa may tabing kubo ako, pinapainom ang tsaa, nang may isang grupo ng mga kabataang nagtanong kung maaari ba akong magsalita tungkol sa nangyari. Nakita ko ang mga mata nila, puno ng pagnanasa at pag-usisa. Lumipat ako at nag-umpisa magsalaysay. Hindi bilang isang pagmamayabang, kundi bilang isang paalala. Sinabi ko ang lahat. Hindi imprenta ng kababalaghan, kundi ng katotohanan. May ganda, may panganib, may sumpa, may hugas ng dugo, at may sakripisyo. Ikaw ang pumipili kung tutularan mo ang landas ng galit o ng pag-unawa. At bago magtapos ang pagpapaliwanag ko, may isang matandang babae mula sa dulo ng kwento ang lumapit sa akin at nagpasalamat. Salamat sa pagdala ng kwento, sabi niya. Huwag nating kalimutan na ang bundok ay may sariling paraan ng pagrespeto. At ang mga perlas, hayaan natin silang magpahinga. Sumang-ayon ako. Hindi ko inalis lahat ng perlas mula sa aking bulsa. Ilan sa kanila ay inilagay ko sa isang maliit na supot at inilibing sa ilalim ng isang malaking bato sa gilid ng ilog. Hindi ko ibinunyag ang lugar, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil natakot ako na may mga taong gagamitin iyon sa maling paraan. Ang iba ko naman ay itinapon ko sa ilog, naghahangad na mawala sila sa mundo. Minsan, sa gabi, nakakaramdam ako ng malamig na hangin at parang may humahalik sa aking pisngi. Hindi ko alam kung alaala iyon ni Chito o kung isa pang pangungulit ng bundok. Ngunit sa tuwing iyon, ako'y umiiling at bumibigkas ng isang maikling panalangin para sa mga nawala at para sa mga nakaligtas at para sa mga taong papasok pa sa landas na iyon. Hindi ako nag-asa na lahat ay aalimbawa sa aming karanasan. Ngulit kung may isa man na natuto, kung may isang tao sa bayan ang nagpasya na muling igalang ang kababaihan, ang bundok at ang sariling puso, sapat na iyon. Minsan naiisip ko kung ano ang nangyari kay Anita pagkatapos niyang umalis. Kung siya'y nagpatuloy sa kanyang paglalakad o kung siya'y nagbayad ng kanyang kasalanan sa kakaibang paraan. Minsan, sa ilalim ng buwan, may isang liwanag sa kabila ng ilog na kumikislap ng dahan-dahan. Hindi ko tinangka na hanapin. Tinanggap ko na ang mga bagay na hindi nasasagot ay bumubuo ng ating mundo. At sa kabila ng takot at pagnanasa ng nakaraan, may mga sandali ng liwanag na umiiral pa rin. Ang pag-ibig ni Chito, ang tapang ni na Kuya at Lolo Mang Tonyo, ang kabutihang sandali ni Anita, ang mga iyon ang nagpapatibay sa akin. Ngayon, kung may dumating kayong naghahanap ng kwento tungkol sa mga bundok, mag-ingat kayo, magdala kayo ng kasama, magpasalamat sa lupa, at higit sa lahat, igalang ang bawat nilalang. Ang ganda ay hindi palaging inosente, at ang kahila-hilakbot ay hindi palaging masama. Sila ay magkabilang muka ng isang mundo na mahirap unawain. Bago ako magtapos, may isang maikling bagay lang akong hihingin. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, kung nagising ang inyong pag-iisip o nangangapa ang inyong pakiramdam sa aming nangyari, i-share ninyo ito, i-like at ibahagi sa iba.
May mga taong dapat magturo sa susunod na henerasyon kung paano mag-ingat at kung paano umibig ng may paggalang. Kung may karanasan din kayo, iwanan ang inyong kwento sa comment. Hindi ko kayo huhusgahan. Lalaki man o babae, mahiyain o matapang, lahat tayo ay may karanasan na dapat marinig. Sa huli, ang dalagang may tipang karaniwang ganda, ang Anita, ay nag-iwan ng marka sa amin na hindi namin ginusto, ngunit hindi namin lubusang kinamumuhian. Siya ang naging dahilan para malaman namin na ang kagandahan ay may kasamang panganib at na ang pagnanasa ng tao ay maaari ring magbilang ng pagkasira. Ang bundok ay patuloy pa ring humihinga. Ang mga perlas ay nananatiling misteryo. Ang aming mga puso ay may sugat. Ngunit buhay pa rin kami at may isang bagay na di mawawala. Ang alaala ng Chito, ang kanyang huling ngiti at ang pag-ibig na nag-alis sa akin ng aking takot na iwanang ang kwentong ito sa dilim. Kung nais ninyo pa ng mga tunay na kwento na gaya nito, may mga iba pa kaming ilalabas. Marami pang bundok, maraming ilog, maraming perlas na hindi dapat hawakan ng mga kamay na hindi marunong mag-alaga. Hanggang sa muli, at mag-ingat kayo. Ibahagi ang kwento na ito para hindi malimot ang aral. Huwag ituring na palabas lamang ang ganda, at higit sa lahat, igalang ang buhay ng bawat nilalang. Maraming salamat sa pakikinig.